inuuna mo na yung paryente, kamag-anak, pagkatapos yung mga constituent. Tapos yung mga hindi bumoto sa kanya, Asica Lopez, hindi bibigyan. Yun ang dapat ikulong ng 3 to 6 years para madala at perpetual disqualification. Kasi uulit-ulitin yan. Yan talagang common problem. Maski nung tayo sa DSWD pa, by Aljo, yan ang reklamo. Namimili si mayor, si chairman, kasi hindi sila binoto ng eleksyon. Ito po ba isisilipin din, Asica Lopez? I'm sure hindi ho natutuwa dito si Secretary Gatchalian. Kailangan ho. Pero kami ho on our part in Congress, we will do this. We will file a bill very soon para makasuhan po yung mga namimili ho na yan ng mga elected officials o LGU natin para yung pagbibigay ng ayuda. Well, salamat po una akong Erwin doon po sa magiging movement nyo din. Kasi yan din po yung talagang kailangan natin, yung mga binding principles and laws na talagang sabihin na natin magsasarado, magiging airtight talaga yung ating mga programa na hindi nga mabigyan ng pagkakataon yung mga enterprising natin na elected man yan or sabihin na natin mga enterprising na kababayan natin na gawan ng kalukuhan, lukuhin yung taong bayan. Kasi tama po yun, kung I can still remember, isa nga yan talaga sa gusto niyong baguhin nung nandun kayo sa DSWD. And same as Secretary Rex Gatchalian, na talagang walang pinipili at kung sino man yung pipiliin, yung mapipili, yung nangangailangan. Meaning to say, yung sistema natin na airtight naman kung may guidelines tayo, mahirap, indigent, in crisis, ito yung mga guidelines, yun lamang po. Pero yung discretion na meron pong third party or sabihin na natin outside factor na pinipili ng ating mga beneficiaries, would be beneficiaries ng ating assistance ng ating program, dapat po sole responsibility ng social worker, ng DSWD, at wala pong outside factor na pwede pong maka-apekto sa pag-identify ng mga nangangailangan nating beneficiaries. Maglabas din kayo ng listahan yan, sir. Mga public official naman yan. Na iniimbestigahan itong mga taong ito. Correct. Para mahiya. Yan.